Okay guys, so ang gagamitin natin na rooting powder is makikita niyo lang sa inyong kitchen. So kung may Okay guys, so another succulent guys na overgrown ang ating beheading naman tayo ngayon. So ito po siya ang ating one of the echeveria na kalimutan ko kung ano yung scientific name niya. So ilalagay ko na lang sa screen. Mamaya ang i-search ko muna. So ito yung ating isa pa na echeveria na overgrown na siya. So meron na siyang mga roots dito, so hindi na siya maganda, kaya kailangan natin siyang mag-beheading tayo. So one of the process sa succulent para mag-propagate. So ang gagawin natin is tatanggalin natin yung mga dahon. So nakikita niyo siguro na yung mga dahon niya na siya, yan, hindi na maganda. So, parang para mas mapakinabangan natin, kailangan natin to siyang tanggalan ng mga dahon para magkapagparami tayo sa kanya guys. Kasi itong variety na to, hindi mo pwede siyang i-propagate na yung sa dahon. So, kailangan talagang manggaling dito sa sa puno niya na kasi yung ibang yung ibang variety sa sa dahon pwede tayo mag-propagate, pero ito siya nag-try ako, hindi siya po pwede. So kailangan talagang dito sa sa puno manggaling. So gagawin natin, ipa-pluck natin yung kanyang dahon isa-isa. So para makapagparami tayo pero dahan-dahan lang para hindi siya masyadong masaktan. Wow, ayan. Pero subukan pa rin natin itong itabi, yung ating mga natanggal na dahon, para try natin kung siya. Kasi sayang naman na diretso lang itatapon. Malay mo, magkaroon ng himala. Himala. Ayan. So, tanggalin natin. Huwag kayong guys, so ito talaga isang process sa propagation, at saka pag hindi na talaga maganda, so kailangan gawin ito. So huwag kayong matakot kaysa naman mag-stay siya na ganyan na hindi kagandahan. So might as well na gawin natin ito para maging mas maganda pa siya. Kasi matagal na rin ito. Siguro na to guys, no? Magdadalawang taon na to sa akin itong itong puno na to. Pero hindi natin siya totally na bubunutin. Ganito lang ang gagawin natin. Ayun, ang lalaki, di ba? So dahan-dahan lang po na talagang yung hindi siya masyadong ma-disturb. Wow, ma-disturb talaga.
Okay guys, so ang gagamitin natin na rooting powder is, makikita na niyo lang sa inyong kitchen. So kung may cinnamon kayo powder, ito po yung pwede po itong gamitin ng na rooting powder para sa ating succulent. Pero kung may mga binili kayo na mga talagang rooting powder talaga na meron kasi talaga tong pang rooting powder, pero ito kasi ito isang option or alternative sa mga rooting powder. So itong gagamitin natin ngayon, ang cinnamon. Okay, so lagyan lang po natin ng cinnamon yung ating mga pinagtanggalan ng dahon para mas mabilis ang kanyang pagsibol ng mga babies. Okay, so ito na po yung ating nabihid. So, yan na po ang ilagyan na natin siya ng rooting powder na cinnamon. So, yan na po siya. So, antayin lang natin siya na may sisibol dyan ng mga babies. So, yung mga dahon naman, ito yung mga dahon na tinanggal natin, tatabi lang natin muna. Hindi natin muna itatapon, baka naman kasi may tutubo dyan, so sayang naman. So for now, leave muna natin ng ganyan para mag-antay tayo. Okay? Thanks so much for watching guys, and again, this is Kakay Sato sa Kaysiyahan, and another video for succulent propagation at kung paano mag-alaga ng succulent. So sana may natutunan ulit kayo sa ating video for today. And Kakay Sato sa Kaysiyahan, thank you so much for watching everyone. Bye bye until